Magandang araw, Bayang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito na naman ang inyo pong kakwentuhan. Ang host po nitong channel na ito, si Kakokoy sa kanyang Bakas ni Kokoy. At ay pagpapatuloy natin ang ating pong naputol na kwentuhan kahapon. Ay salamat nga po pala sa kulang-kulang na 4,000 na naging viewer natin. Doon sa mga nag-subscribe, nag-like, at yung mga nag-comment ng maayos namang pagkukomentaryo, maraming salamat sa inyong lahat at hindi ko na kayo mapasalamatang isa-isa. Pero tayo po ay natutuwa sapagkat naging aktibo ang ating pong programa sa makailang araw na hindi po tayo nakapag-vlog. Nagpatuloy po tayo kahapon at ngayon patuloy na naman tayo. Ano po bang mainit na balita? Balitang itong ating Vice President na si Sara Duterte ay iniimbitahan ng National Bureau of Investigation dahil sa kanya pong pagbabanta di umano sa first couple at sa speaker ng Kongreso na si Martin Romualdez. Yan katulad ng ating tinalakay, maaaring merong ibang dahilan, merong mas malalim na dahilan, yung po lamang mababaw ang ating malalamang reaksyon dito. Siyempre, kung ano po yung pagbabanta, meron pa raw pinagbilinan. Kaya baka tanungin kung sino yung pinagbilinan at anong uri ng pagbabanta talaga itong ginawa ng ating Vice President. Anyway, mga kababayan natin, hindi lamang yan, pati po yung tatay niyang dating mayor ng Davao, naging presidente po natin, si Digong Duterte, tatawagin din daw dahil sa kanyang susulsol sa Armed Forces of the Philippines na magsuportahan ng administrasyon. Ito pong si President Bongbong Marcos. Inciting to edition daw po yan, pagsusulsol upang mag-aklas ang Armed Forces. Hindi naman siguro yan mangyayari at siyempre, ayon nga sa spokesperson itong Armed Forces of the Philippines, ang mga sundalo ay sa bandila gumagalang. Kahit sino maging pangulo dyan. Kung matatandaan natin, nung panahon po ni Ferdinand Marcos, yung pong Armed Forces of the Philippines, nandyan po sa EDSA at talagang pinoproteksyonan ang gobyerno ni President Ferdinand Marcos Sr. Noong pong 1986. At maging ang Malacanang ay kanya pong binigyan ng protection. Pero nung magdeklara, itong si Ferdinand Marcos Sr. na siya ay aalis na lamang kaysa sa magkagulo, saka po nag-withdraw ng suporta itong Armed Forces of the Philippines. At syempre, ang nandoon po sa kabilang parte at sinusuportahan ng mga EDSA revolusyonaryo. Ito pong si Juan Ponce Enrile, Fidel Ramos, sina General De Villa, nandun po sa kampo. At dahil sa kahilingan itong si Cardinal Sin na prayer rally, nagkaroon po ng kaunting pagtitipon. Nagsimula po yan hating gabi doon po sa kanto ng Aurora Boulevard at EDSA. Doon po sa may Act Theater kung saan nagtipon. Ito pong grupo ni Butch Aquino. Ilan lamang po yan Wala pang 500 tao Pero sa panawagan po ng kardinal, nagising. Yung pong mga nahihiwaga mga tao, nanood, pumunta, hanggang sa dumami. Ganun po nagsimula yan. Kaya malaki ho ang impluhensya talaga ng simbahang Katoliko pagdating dyan sa nangyaring EDSA Revolution. Kaya nga nagkaroon dyan ng shrine At hindi natin mapapasubalian na ito pong mga Katoliko ay maraming universidad. May Ateneo, De La Salle, lahat, Letran. At maging yung mga nasa sa UP, PUP, karamihan ng mga estudyante riyan Katoliko. Hindi natin sinasabing yung pong EDSA Revolution ay revolusyon na isinulong ng Katoliko. Pero ang nanawagan po ay kardinal ng mga Katoliko. Kaya yun ang nangyayari ngayon dyan sa EDSA, nagkakantyawan, kesyo, kukunti ang dumarating at hindi nila mapuno kahit yung tulay. Talaga pong ganun. Kahit naman po nung panahon ni ERAP
Hindi ho ba? Kung hindi nanawagan ang mga simbahan, hindi rin naman dadami ang tao dyan eh. Hindi natin sinasabi na itong simbahan pasimuno ng gulo. Pero ang sa kanilang pakiusap ay magkaroon ng mapayapang pakipag-usap, mapayapang pagpoprotesta. Ganon. Kaya hindi po naman natin tinatawaran ito nangyaring ilang araw matapos na itong si Vice President Sara Duterte ay magkulong doon po sa Kongreso at paglabas niya, paghahatid sa ospital dito po sa kanyang Chief of Staff na si Laika Lopez ay namunini ang tao dyan sa pintuan po ng Veterans Hospital. Nagkaroon po ng pagtitipon dyan, hindi man karamihan, nagkaroon po sila ng pagsuporta. Okay, hindi natin tinatawaran yan eh. Tayo po wala naman tayong pinapanigan dito, yung katotohanan lamang. At kahapon, medyo dumami ang tao doon sa EDSA, pero hindi naman nakagambala sa trapiko. Wala namang gulo nangyari. Ang daming vlogger eh. Halos ang makikita mong nasa sa pumapagitna ay mga vlogger. Yun ang kumukuha ng mga footage para sa kanilang mga channels din. Anyway, mga kababayan natin, hanap buhay din lang yan. At yan hindi natin minamaliit. Ito pong nangyayaring ito po ay unang hakbang po sa destabilisasyon eh. Paano ma-destabilize sa isang gobyerno pagka ang tao po hindi nagkakaisa, pagka po ang ekonomiya hindi gumagalaw, at kapag ang industriya po natin ay nababahala, naiistorbo sa operations. Ganyan po yan eh. Ang totoong malaking ingredients ng isang pagpoprotesta, yung pong makiisa ang lahat. Pagka nakiisa na po yan, wala nang kumpanyang bukas, wala nang mga supermarket na bukas, nangangahulugan na nakikiisa na sila. Yan, ganyan. Pero kung nag-i-enjoy pa sila sa mga nagpo-protesta dyan, nabibili ng mga juices nila, bibili ng siopaw, bibili ng pagkain, hindi po yan talaga seryoso. Hindi pa seryoso yan. Nananawagan ng suporta. Ito pong grupo ng ating Vice President mula sa mga mamamayan. Katulad nga po na sinabi ko sa inyo, ito po, wala tayong pinapanigan. Tandaan nyo, wala tayong pinapanigan. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung pong responde. Ikukumpara doon sa nakaraan. Bakit ba nagkaroon sila ng ideyang mag-EDSA? Hindi ba? Dahil doon sa nangyari sa EDSA Revolution na 2 beses na matitindi. Yung pong kay ERAP at saka yung kay President Marcos. Hindi ba? Parehong nag-resign yung dalawa. Hindi naman po napatalsik yan na basta na lamang kung hindi nagkusa na rin umalis sapagkat marami po ang mapapahamak. Eto si ERAP nakatakbo pa nga dahil nag-resign nga di ba? Nakatakbo pa uling mayor ng Maynila, naging mayor pa ng Maynila. Ang ating pong problema sa ngayon, hindi po talaga yung paramihan ng susuporta dito po sa Vice President natin at kay President Bongbong. Pagka pinag-usapan yan, sigurado lamang po yung nakaupo sa Malacanang sapagkat marami pong resources yan. Yung opisina lamang ng mga gobyerno, di ba? Na maging national o local, ito po ay under ng ating pong Pangulo. At maging Armed Forces of the Philippines, PNP, lahat. Hindi lang po dyan na talaga napapasailalim na mahigpit yung Boy Scout of the Philippines tsaka Girl Scout Tandaan po natin, kahit DSWD, nasa ilalim po yan ng kapangyarihan ng Pangulo. Kaya malaki po ang agwat at ang tao lamang dyan ang pwedeng sumalungat. Kung iilan-ilan naman yung tao, mapapansin po ba at mararamdaman? Magkakaroon ba ng economic reaction yan? Wala. Kahit sa ekonomiya natin, sapagkat ngayon, bumabagsak na rin lang naman ang ekonomiya natin dahil yung produksyon ng ating mga magbubukid talagang nasalanta ng husto.
Yung tatlong sunod-sunod na bagyong super typhoon. Talagang maraming nasalanta. Ang dapat ating pong pag-aaralan dito, kung paano po babangon ang ating pong ekonomiya. Sapagkat ito, nangungutang na naman ang gobyerno natin. Bakit? Kailangan na naman. Yung pong 4Ps natin. Yung 4Ps, alam niyo naman yung pampamilya, di ba? Pampamilyang Pilipino program. Yung ayudang yan. Napakarami po ng recipients niyan Yan po talagang masasabi natin na kailangan talaga. Kailangan po talaga yan yung mga tulong para sa ating mga kababayan. Ito po, kailan ba mangyayari na itong ating bansa makapagsarili ang bawat pamilya ng kanyang kakayanan? Hindi. Napakarami pong mga problema ang ating gobyerno Noong 2012, yan isinulong na po yung mga programa na pampamilya. Di ba? Yung pampamilya program, kasama na po rin yung family planning, pati po yung mga sex educations sa ating po mga high school students. Bakit kanyo? Napakarami na pong teenage pregnancies na nabibilang Yan talagang pag dumating ang panahon na hindi naman nakapag-aral ng tuluyan yan, paano magtatrabaho yan? Walang pinag-aralan. Mag-i-skilled worker. Paano kung walang kumpanya magbubukas? Sa mga palengke. Paano pa yung mga palengke? Lalaki na ng mga malls. Yung mga nagtitinda po sa palengke talagang nag-aarimuhan na lang yan Sapagkat daig na daig sila ng malalaking malls. Sipin mo, may tindang isda rin dyan, may karne. Lahat ng gustong bilhin, nandiyan dyan sa malls, naka-aircon pa. Di ba? Pagka tag-ulan, safe sila. Pagka tag-init, malamig. Kaya, hindi naman natin sinasabing pumatay ng palengke, yung mga malls. Pero parang gano'n na rin. Di ba? So, ano ang ginagawin ng underground economy natin? Yun hong mga nabubuhay sa maliliit na paghahanap buhay. Ayan, nagbabangkit dahil nakakasikip sa kalsada, sinisita rin naman ng MMDA, di ba? Saan susuling po ang ating mga kababayan? Okay, madaling manawagan ngayon sa tao. Sapagkat marami po nagigipit Marami nagigipit. Ang sistema, paano po magkakaroon sila ng kaluwagan sa oras nila para sumuporta? Sa kagipitan nga po wala na pong laman yung lamesa nila Yung mga nag-aaral, binigyan ng suporta nitong 4Ps. May allowances po yung mga estudyante mula sa gobyerno natin para may pagpatuloy. Ang sistema pinambibinggo pa ng ibang nanay. Pinangiinom pa ng tatay yung allowance ng kanyang anak. Pinaglalakad na lamang yung anak patungo sa eskwelahan, dyan sa mga rural areas. Hindi ho ba? Itong tupad, hindi ho ba? Itong tulong para sa displaced workers natin. Bilyones din ang 32 billion Mahigit ang pondo niyan. Pero itong tupad, malaki rin po ang mga kwentong anomalya Kesyo, yung sinesweldo nitong mga ito, ginagawa ng paraan ng mga nagpapalakad nito, nangangasiwa, na binabawasan yung sweldo para ang katwiran na para madagdagan yung bilang ng mga taong magtatrabaho. Magandang palusot yan, di ba? Kung sumasahod ka ng 500, sabihin, pwede ba 400 na lang sahurin mo para yung 100 ay maipon natin, makapag-employ naman tayo ng iba pa nangangailangan sa bilang na kailangan itong ating barangay. Pwede. Paano kung hindi totoo? At yung binabawas binubulsan ni Tarpulano. Di ba? Yun po sinasabi natin. Kahit doon sa 4Ps na yan sabi nga nung una, yung 4Ps daw, yung PIT, pangkamag-anak ng barangay, panggrupo, pamparami ng boto, pangkalawakang bisyo. Yan, 4Ps. Pero hindi naman totoo yan. Yun ginawa lamang bansag. Dahil nakikita nga nila yung mga beneficiaryo ng 4Ps, ng mga estudyante,
bibigyan lamang ng kapirasong baon. Pagkatapos yung tatay niya, bibili ng gin, magiinom. Di ba? Hindi maganda. Okay, ano ba talaga ang issue na ngayon ay nakalatag? Yung issue po ng inciting to sedition ni Digong at yung pong grave threat ni VP Sara. Yan pag-uusapan, tatalakayin, hihimayin, titimbangin, at kung mapatunayan na talagang mayroong kasalanan, okay, nalabag sa batas natin. Aba, hindi po biro yan. Mai-impeach yung Vice President natin. Maaring mapalitan. Meron pa nga nagsasabing, i-disbar pa. Alam niyo ba, disbar, patatanggal yung profesyon niya bilang abogado. Masakit po yan, di ba? Maging si Digong, ganun din. Kasi nag-i-incite ka sa edition, nagsusulsul ka ng kaguluhan. Mismong nilalabag mo yung konstitusyon ng ating bansa. Abay, hindi ho biro yan. Kaya, dito sa ating bayan ngayon, masalimuot. Huwag nating kantyawan yung mga kukunting umaten doon sa EDSA. Huwag nating kantyawan yung mga sumusuporta. Kung may prinsipyo lumalakad dyan, igalang natin yung kanilang ipinaglalaban. Hindi naman po pwedeng pare-pareho tayo ng iniisip, pare-pareho na sinusuportan. Sino ho bang presidente? Mula pa ng panahon ni Aguinaldo, ni Quezon, ni Laurel Osmeña Rojas Quirino. Di ho ba? Magsaysay, Garcia, Macapagal, Marcos, Cory, FBR. Erap, diba? Macapagal Arroyo, Pinoy. Ayan, 17. Si Digong, at ito ngayong si Bongbong ulit, Marcos ulit. Lahat po yan. Hindi natin masasabing hindi tumikim na mapait na pondo ng ating gobyerno. Lahat yan. Ano yan? Perfecto? Presidente ka, uubusin mo yung ipinundar na magulang mo para itulong mo. Hindi. May mga diversionary pa ng pondo yan dinadivert nila At pagka dinivert yan, dumaan pa sa isang kamay, 2 kamay, 3 kamay, nababawasan yan. Kaya yung korupsyon. Kahit sino po maging Pangulo. Kahit ito si PBBM siguradong mayroong malaking problema sa korupsyon niya. Nakita niya. Hindi ba? Anyway, mga kababayan natin, kaya natin sinasabi yan, parating ang tinatalakay, binabatikos, itong korupsyon. Walang presidenteng hindi nabahiran ng korupsyon. Tandaan niyo yan. At yung mga congressman na yan, senador na yan, di ba? Kahit nga mga konsehal dyan sa siyudad at munisipyo. Maaaring merong matuwid dyan. Pero dadaan din sa kamay nila yung dokumento pepermahan nila para sa paglalatag ng mga proyektong may halong korupsyon. Damay pa rin. Paano aayusin ang ating gobyerno? Sige nga. Kung hindi man sana maampat ang korupsyon, mabawasan. Ang dami nagkagaling-galingan dyan na kung makadiskurso sa karsada, akala namin napakalilinis. Sa totoo, kaya naman nagdidiskurso sa karsada yan, naiinggit dahil natapos yung kaligayahan nila. Ba? Ganun. Politika yan Pagka politika, may gastos. Pagka may gastos, isang kung pagkukukunin niya, pagbibili mo bahay mo, pagbibili mo yung lupain mo, pagbibili mo lahat ng mga inadhikaan nyo para sa pagsisilbi ng kapwa mo Pilipino. Lalo ngayon, napakarami pong nangyaring mga sakuna. Di ba? Bagyo, sunog, saan kukunin yan? Emergency fund? Anong emergency fund na sinasabi? Di ba, dinadivert na lang yan.
Kaya yung istorya ng intelligence fund, confidential fund, matagal na po yan. Matagal na yan. Ngayon lamang yan napag-initan. Matagal na meron yan. Kaya sana, sa susunod na kwentuhan natin, dudugtungan natin ito, ang pinapanalangin natin, sana naman ay wag lumalim itong gulong ito at bigyan po natin ng kapayapaan ng ating bayan. Maraming salamat at sa muli natin pagkikwentuhan, ito po ang inyong kakwentuhan, si Kakokoy, dito po sa Bakas ni Kokoy. Subscribe po kayo, share, like, para naman tayo magkaroon ng kaunting init at buhay. Maraming salamat. God bless. Perlas ng Silangan.